Sa likod ng baryo ng San Roque, may isang gubat na hindi kalakihan, ngunit matagal nang iniiwasan ng mga tao kapag lumulubog na ang araw. Hindi ito dahil sa mababangis na hayop. Hindi rin dahil sa mga magnanakaw o ligaw na taong nagtatago sa dilim. Iniiwasan nila ito dahil tuwing gabi, mula sa gitna ng makakapal na puno, may naririnig silang iyak ng sanggol. Mahina sa simula, parang batang bagong gising. Pagkatapos, unti-unting lumalakas. Parang gutom, lamig at takot na sabay-sabay humihingi ng tulong. Noong unang marinig iyon ni Carlo, inakala niyang may iniwang bata sa gubat, kaya natural lamang na makaramdam siya ng kaba at awa. 22 taong gulang siya, sanay sa buhay probinsya, ngunit hindi niya kayang balewalain ang iyak ng isang sanggol sa gitna ng dilim. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit sa pinanggagalingan ng tunog, naalala niya ang kwentong paulit-ulit na binabanggit ng kanyang lolo noong buhay pa ito. May isang sanggol daw sa gubat ng San Roque na umiiyak tuwing gabi. Parehong boses, parehong oras, parehong lugar. At ang pinakanakakatakot, iyon din ang iyak na narinig ng lolo niya 40 taon na ang nakalipas. Doon nagsimulang manginig ang katawan ni Carlo. Dahil kung totoo ang kwento ng lolo niya, hindi sanggol ang umiiyak sa gitna ng gubat. At kung 40 taon na itong naririnig ng mga tao, bakit hanggang ngayon, iyak pa rin ito ng bagong panganak? Sa gabing iyon, habang mas lumalapit ang tunog mula sa pagitan ng mga puno, nakita ni Carlo ang maliit na katawan na nakabalot sa lumang kumot sa ilalim ng puno ng akasya. Ngunit nang huminto ang iyak at dahan-dahang gumalaw ang kumot, napansin niyang hindi pa anang sanggol ang unang lumabas, kundi mahahabang daliri, maiitim na kuko, at balat na kulubot na parang matagal nang patay. Si Carlo ay 22 taong gulang, tahimik, maalaga sa pamilya, at sanay tumulong sa maliit nilang bukirin sa gilid ng baryo ng San Roque. Lumaki siya sa lugar na iyon, kaya kabisado niya ang mga palayan, pilapil, sapa, at mga punong nakapaligid sa baryo. Ngunit kahit sanay siya sa dilim ng probinsya, may isang lugar na hindi niya kailanman pinapasok kapag gabi. Ang maliit na gubat sa likod ng kanilang baryo. Sa umaga, mukhang ordinaryo lamang ito. May mga puno ng akasya, kawayan, ligaw na halaman, at lumang daang halos tinakpan na ng damo. Ngunit pagsapit ng gabi, nag-iiba ang bigat ng hangin doon. Tahimik ang mga kuliglig, madalas walang huni ng ibon. At ang lamig mula sa loob ng gubat ay parang may hiningang lumalabas mula sa lupa. Matagal nang may babala ang matatanda tungkol sa lugar na iyon. Huwag raw susundan ang iyak ng sanggol sa loob ng gubat, kahit gaano ito kahina. Kahit gaano ito kaawa-awa pakinggan. Dahil hindi lahat ng umiiyak sa dilim ay humihingi ng tulong. Noong bata pa si Carlo, madalas niyang marinig ang lolo niya na nagkukwento tungkol sa isang sanggol na naririnig sa gubat tuwing malalim na ang gabi. Ayon sa lolo niya, narinig din niya iyon noong kabataan niya. Halos 40 taon na ang nakalipas. Parehong iyak, parehong oras, at parang mula sa parehong puno sa gitna ng gubat, nanggagaling ang tunog. Noong una, inakala ni Carlo na panakot lamang iyon ng matatanda para hindi maglaro ang mga bata sa gabi. Ngunit nagbago ang lahat ng isang gabing inutusan siyang isara ang kulungan ng manok sa likod ng bahay. Habang inaayos niya ang kawayan na harang, bigla siyang nakarinig ng mahinang iyak mula sa kabilang bahagi ng bakuran. Manipis, basag, at parang sanggol na giniginaw. Tumigil si Carlo sa paggalaw. Hindi iyon galing sa bahay. Hindi rin iyon galing sa kapitbahay. Mula iyon sa direksyon ng gubat. At habang mas tumatagal siyang nakikinig, mas naging malinaw sa kanya ang nakakatakot na bagay. Hindi lumalayo ang iyak. Hindi rin ito papalapit. Parang matagal na itong naroon, naghihintay lamang na may makarinig, maawa, at sumunod papasok sa dilim.
Matagal nang alam ng mga matatanda sa San Roque na hindi ordinaryong gubat ang nasa likod ng baryo. Noong araw, may ilang pamilyang tumira malapit sa gilid nito. Ngunit isa-isa rin silang lumipat matapos maranasan ang kakaibang iyak na laging nanggagaling sa loob ng mga puno. Ayon sa mga lumang kwento, nagsimula ang lahat sa isang sanggol na hindi raw nakaranas mabinyagan, hindi inalagaan ng tama at iniwan sa dilim ng gubat noong panahon ng matinding kahirapan. Walang malinaw kung sino ang ina, walang gustong umamin kung kaninong anak yon, at walang nakakaalam kung saan eksaktong inilibing ang maliit na katawan. Ngunit mula ng gabing iyon, nagsimula ng marinig ng mga tao ang iyak ng sanggol sa gitna ng gubat. Sa una, may mga naawa. May ilang lalaking pumasok dala ang lampara. Iniisip na may totoong batang naiwan sa mga damuhan. Ngunit ang mga bumalik mula sa paghahanap ay hindi na muling naging katulad ng dati. May isang lalaking natagpuan kinaumagahan sa gilid ng sapa, duguan ang braso, nanginginig at paulit-ulit na nakatingin sa mga palad niya na parang may kinarga siyang bagay na hindi niya dapat hinawakan. May isa namang hindi na nakita kailanman, maliban sa tsinelas niyang naiwan sa ilalim ng puno ng akasya. Mula noon, naging malinaw sa baryo ang babala. Kapag may sanggol na umiiyak sa gubat matapos lumubog ang araw, huwag itong lapitan. Dahil sa paniniwala ng matatanda, may mga nilalang na gumagamit ng anyo ng sanggol upang tawagin ang awa ng tao. At kapag nilapitan mo ito, doon mo lamang malalaman na ang iyak ay hindi galing sa bata. Galing ito sa tiyanak. Isang nilalang na maliit ang anyo, ngunit may mukha ng bangungot. May mga kuko na kayang kumapit sa laman, at may gutom na hindi nawawala kahit ilang taon ang lumipas. Ang lolo ni Carlo ang isa sa huling taong muntik nang sumunod sa iyak noon. Binata pa lamang ito nang marinig niya ang sanggol sa ilalim ng akasya. Ngunit bago pa niya buhatin ang nakabalot na katawan, napansin niyang may mali sa amoy nito. Hindi amoy gatas, hindi amoy pawis ng bata, amoy lupa, tuyong dugo at lumang kabaong. Tumakbo ang lolo niya palabas ng gubat nang gumalaw ang kumot at may humawak sa kanyang pulso mula sa loob. Mula noon, paulit-ulit niyang sinabi kay Carlo na kapag narinig niya ang sanggol sa gubat, huwag na huwag siyang lalapit. Dahil ang batang yon ay hindi lumalaki. Hindi rin tumatanda. Naghihintay lamang ito ng bagong taong maawa at bagong katawan na masisiraan ng loob bago tuluyang lamunin ng dilim. Sa mga sumunod na gabi, hindi na nawala sa isip ni Carlo ang iyak na narinig niya mula sa gubat. Kahit nasa loob siya ng bahay, kahit sarado ang bintana, at kahit pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na hangin lamang iyon, bumabalik pa rin sa tenga niya ang mahinang hagulgol ng sanggol. Mas naging kakaiba ang lahat nang mapansin niyang hindi lang siya ang nakakarinig. Tuwing sasapit ang hating gabi, ang mga aso sa baryo ay hindi tumatahol papunta sa gubat. Sa halip, umuurong sila sa ilalim ng bahay, nakatiklop ang buntot at nakatingin sa direksyon ng mga puno na parang may nilalang na nakatayo roon. Isang gabi, hindi na nakatiis si Carlo. Nang muling umalingaw-ngaw ang iyak mula sa likod ng baryo, kumuha siya ng flashlight at dahan-dahang lumabas sa bakuran. Hindi niya balak pumasok sa gubat. Gusto lamang niyang makita kung saan eksaktong nanggagaling ang tunog. Ngunit habang papalapit siya sa hangganan ng mga puno, mas nagiging malinaw ang iyak. Parang nasa unahan lamang niya. Parang may totoong batang nanginginig sa lamig, naghihintay na buhatin. Sa ilalim ng malaking acacia, nakita ni Carlo ang isang maliit na katawan na nakabalot sa lumang kumot. Kumikibot ito. Umiiyak! At sa unang tingin, mukhang sanggol talaga. Nang mailawan niya ito, biglang tumigil ang iyak. Nanlamig ang buong katawan ni Carlo dahil ang kumot ay luma, basa at may mga mansang kulay itim na parang dugo na matagal nang natuyo.
Unti-unting gumalaw ang maliit na katawan sa loob. Akala ni Carlo, mukha ng sanggol ang makikita niya. Ngunit ang unang lumabas mula sa kumot ay isang kamay na sobrang payat, kulubot at may mahahabang kuko na kumamot sa lupa. Pagkatapos, dahan-dahang lumitaw ang mukha nito. Maliit nga ang katawan, ngunit ang mukha ay hindi bata. Malapad ang ngiti nito, maitim ang gilagid, matatalas ang ngipin, at ang mga mata ay dilat na parang matagal nang gising sa ilalim ng lupa. Hindi na ito umiiyak. Nakatitig lamang ito kay Carlo at doon niya naintindihan ang tunay na dahilan kung bakit paulit-ulit ang iyak sa loob ng 40 taon. Hindi ito iyak ng batang naiwan. Ito ay tunog na ginagamit ng tiyanak para sukatin kung sino ang lalapit, kung sino ang maaawa, at kung sino ang unang hahakbang papasok sa gutom nitong dilim. Bago pa umatras si Carlo, gumapang ang maliit na nilalang mula sa kumot. Mabilis, mababa, at diretso sa kanya. Nang gumapang ang tiyanak palabas ng lumang kumot, napaatras si Carlo habang nanginginig ang kamay na may hawak na flashlight. Hindi na ito mukhang sanggol. Maliit ang katawan nito, ngunit ang galaw ay mabilis, mababa at puno ng gutom na parang hayop na matagal nang nakakulong sa dilim. Kumaskas ang mahahabang kuko nito sa lupa. Nag-iwan ito ng maliliit na uka sa putik habang papalapit kay Carlo. At sa bawat galaw nito, mas lumalakas ang amoy ng lupa, panis na dugo at lumang bangkay mula sa ilalim ng akasya. Tumakbo si Carlo palayo, ngunit habang tinatahak niya ang daang palabas ng gubat, napansin niyang hindi niya makita ang bukas na bahagi ng baryo. Ang dating maikling daan pabalik sa palayan ay parang humaba. Ang mga puno ay tila nagsisiksikan sa magkabilang gilid at ang iyak ng sanggol ay muling bumalik. Ngunit ngayon, hindi na ito nanggagaling sa likod niya. Nanggagaling ito sa unahan, sa kaliwa, sa kanan. Parang buong gubat ay ginagaya ang iyak para lituhin siya. Nang madapa si Carlo sa nakausling ugat, bumagsak ang flashlight sa putik at umikot ang liwanag papunta sa ilalim ng mga puno. Doon niya nakita ang tiyanak. Hindi na ito gumagapang. Nakatayo ito sa gitna ng daan, maliit, nakayuko, at nakangiting parang alam nitong mauubos din ang lakas niya. Bigla itong tumalon. Sumampa ito sa dibdib ni Carlo. Kumapit ang mga kuko sa kanyang damit at inilapit ang mukha sa leeg niya. Ramdam niya ang malamig na hininga nito. Amoy lupa, amoy kamatayan, amoy batang hindi kailanman lumaki. Sa huling lakas ni Carlo, naalala niya ang lumang rosaryo ng kanyang lolo na nakasabit sa leeg niya. Ang rosaryong dati niyang inakalang simpleng alaala lamang. Hinablot niya ito at idiniin sa noon ng nilalang. Biglang napaatras ang tiyanak. Sumingaw ang balat nito na parang nasunog ng init. At sa unang pagkakataon, hindi iyak ng sanggol ang lumabas sa bibig nito. Isang matinis na hiyaw ang pumunit sa katahimikan ng gubat. Nagising ang mga ibon. Nagsitahulan ang mga aso sa baryo at sa pagitan ng mga puno, biglang lumitaw ang makitid na daan palabas. Tumakbo si Carlo kahit halos hindi na niya maramdaman ang sariling paa. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng gubat, narinig niya ang iyak sa likod niya. Mas mahina, mas malapit, at mas nakakatakot. Dahil sa gitna ng iyak na yon, may tunog na parang munting tawa. Nang makalabas si Carlo mula sa gubat, halos gumapang na lamang siya sa pilapil habang hinahabol ang hininga. Madilim pa ang paligid, ngunit mula sa malayo, tanaw niya ang ilang ilaw sa baryo na tila nanginginig sa hangin. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakahandusay sa putik. Ang alam lamang niya, buhay pa siya. Ngunit habang pilit siyang tumatayo, narinig niya muli ang iyak ng sanggol mula sa loob ng gubat. Mahina, basag, at parang mas malungkot kaysa dati. Sa halip na awa, takot ang tumakbo sa buong katawan ni Carlo. Dahil alam na niya ngayon na hindi iyon iyak ng bata. Iyon ang tawag ng tiyanak. Isang tunog na ginawa para pumasok sa puso ng tao, guluhin ang isip at pilitin kang bumalik kahit alam mong mali. Kinabukasan,
nakita ng pamilya ni Carlo ang mga sugat sa kanyang damit, ang maliliit na kalmot sa dibdib, at ang maitim na bakas ng mga kuko sa leeg niya. Hindi niya na ipaliwanag ng buo ang nangyari. Ngunit nang makita ng kanyang ama ang luma at putikang rosaryo ng kanyang lolo, bigla itong tumahimik. Parang alam nitong bumalik ang kwentong matagal nang pilit kinakalimutan ng kanilang pamilya. Mula noon, mas lalo nang iniwasan ng mga tao ang gubat sa likod ng San Roque. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Ilang gabi matapos makatakas si Carlo, nawala ang isang kambing na nakatali malapit sa bakuran ng isang kapitbahay. Walang kalmot sa tali, walang bakas ng habulan. Ang nganaywan lamang ay maliliit na yapak sa putik, papunta sa direksyon ng gubat. Sumunod na gabi, may narinig na namang iyak. Ngunit hindi na ito nanggaling sa ilalim ng akasya. Mas malapit na ito sa mga bahay. Parang nasa likod lamang ng mga sagingan. Parang unti-unting lumalapit ang tiyanak sa baryo dahil may isang tao nang nakakita sa tunay nitong mukha at nakatakas. Mas naging malala ang takot ni Carlo nang isang madaling araw. Paggising niya, may nakita siyang lumang kumot sa ilalim ng kanilang bintana. Basa ito, maputik! At may amoy na matagal na niyang hindi malilimutan. Amoy lupa, panis na dugo, at lumang bangkay. Sa gitna ng kumot, may maliit na marka ng katawan na parang may sanggol na humiga roon habang pinagmamasdan siya mula sa labas. At sa mismong tabi ng bintana, nakaukit sa putik ang mahahabang kuko. Hindi na naghihintay ang tiyanak sa gubat. Sinundan na siya nito pauwi. Mula nang makita ni Carlo ang lumang kumot sa ilalim ng kanilang bintana, hindi na niya muling naramdaman na ligtas siya kahit nasa loob pa siya ng sariling bahay. Dati, ang takot ay nasa gubat lamang. Nasa ilalim ng acacia, nasa pagitan ng mga puno kung saan nanggagaling ang iyak ng sanggol tuwing gabi. Ngunit na ngayon, ang iyak ay mas malapit na. Minsan, naririnig ito sa likod ng mga sagingan. Minsan, sa may lumang poso. At minsan, sa ilalim mismo ng kanilang hagdan, mahina, basag, at parang naghihintay na may bumukas ng pinto. Sa baryo ng San Roque, mas naging mahigpit ang babala ng matatanda. Kapag may sanggol na umiiyak sa gabi, huwag agad lalabas. Kapag galing ito sa lugar na walang bahay, huwag itong sundan. At kapag bigla itong tumigil sa sandaling tumingin ka sa dilim, huwag kang gagalaw dahil maaaring hindi ka na ang naghahanap sa tunog. Baka ikaw na ang pinagmamasdan nito. Tuwing madaling araw, may nakikitang maliliit na yapak sa putik sa paligid ng bahay ni Carlo. Minsan, paikot sa bintana. Minsan, papunta sa kulungan ng manok. At minsan, mula sa gubat hanggang mismong ilalim ng kanilang sahig. Palaging maliit ang bakas. Palaging may kasamang gasgas ng kuko. At palaging may amoy na lupa, panis na dugo, at lumang bangkay. Hindi na muling pumasok si Carlo sa gubat. Ngunit parang hindi na rin kailangan ng tiyanak na bumalik siya ron. Dahil gabi-gabi, mas natututunan nitong lumapit sa baryo. Mas natututunan nitong gayahin ang iyak ng tunay na bata. At mas natututunan nitong piliin ang tunog na pinakamabilis magpapalambot sa puso ng tao. Isang gabi, habang halos patay na ang ilaw sa kanilang bahay, narinig ni Carlo ang mahinang iyak mula sa labas ng kanyang bintana. Hindi niya ito nilapitan. Hindi niya rin binuksan ang kurtina. Ngunit sa ilalim ng manipis na liwanag ng buwan, nakita niya ang maliit na anino sa kabilang bahagi ng salamin. Nakaupo ito, nakabalot sa lumang kumot, at tahimik na nakatingala sa kanya. Hindi na ito umiiyak, ngumingiti na ito. Doon na intindihan ni Carlo ang pinakanakakatakot na bagay tungkol sa tiyanak. Hindi ito umiiyak dahil kailangan nito ng tulong. Umiiyak ito para matutunan kung paano ka lalapit. At kapag hindi ka na lumapit, matututo naman itong dumating sa iyo.